Hey guys, welcome to my channel. So finally gagawa na ako ng reaction video regarding Trump's tariffs. Okay? Or yung trade war ngayon ni Trump sa mga bansa na pinatawan niya ng tariffs. Halos lahat naman pinatawan niya ng tariff eh. So kanina nag-live ako without getting the data first. Sabi ko, ay, style lang ni Trump kasi hindi niya pwedeng diretsa na China lang ang ilalagay niya ng mataas na tariff. Kaya nilagay niya ng mga tariffs lahat para hindi halata na China ang tinitira niya. Pero ito nangyari. Sabi pa rin Charles, pati tayo, pati Pilipinas. Tinarif ni Trump, nilagay niya ng tariff, no? Why sa akin, why are you surprised? Si Trump ay presidente ng Amerika, hindi siya presidente ng buong mundo. So, ang ginagawa niya, is what's good for the US, United States. 'Di ba? So, hindi ko nga alam na yung kalakaran pala for so many years ang nangyayari, yung US lang ang bagsakan ng mga produkto, no? Number one consumer in the world ng mga products. Tapos sabihin hindi nako-commensurate, hindi pantay yung inaangkat sa US. So sabi ni Trump, sige, I will level the playing field, no? May tariff kayo na ganyan, itatarif ko din kayo para pantay tayo. Hindi ko nga rin alam na yung Canada pala, ang taas ng tariff nila sa chicken na galing sa US. Kung 200%. Grabe. Chicken at saka may isa pang produkto, nakalimutan ko na, basta ganoon. Tapos tinarif sila ng US, di ba, yung Canada tinarif, di ba, iyak ang Canada, tapos nagalit yung mga Canadian, sabi binubuli kami. So pambubuli pala yun, no? Dahil lang pumantay sa ginagawa sa US, di ba? Ang isang revealing dito itong balita kanina sa GMA News so recently tinarif nga lahat ni Trump yung mga bansa, no? Pati EU, tapos pati Mexico. Yabang-yabang pa ng presidente ng Mexico, si Sheinbaum. Alimutan ko pangalan nun. Pero nag-fold din siya, yuko din siya kay Trump. Pumayag na rin siya sa gusto ni Trump. Wala siya nagawa. Similar with Canada yata and EU. Tapos yung sa Pilipinas naman, tinarif ang Pilipinas ng 17%. Okay? So, daming galit kay Trump na Pilipino diyan sa Pilipinas, pero sabi ko nga hindi naman siya presidente ng buong mundo eh. Presidente siya ng US. No, tanongin niyo kung anong gagawin ng presidente ng Pilipinas, 'di ba? Ganoon lang 'yun eh. Pero may isang maganda na balita nakita ko, yung isa sa economist natin diyan sa Pilipinas, in-interview ng GMA7. Sabi nila, maganda opportunity 'to, no? Bakit? 17% ang tariff ng Pilipinas, yung Thailand is 30%. 30% ang tariff ng Pilipinas. So, majority daw ng coconuts inaangkat ng US from Thailand. Ito na ang pagkakataon natin na pumasok sa picture. Matatalo natin sila sa price war. 'Di ba? Mas mura tayo kasi 17% lang ang tariff sa atin eh. 'Di ba? Kita nyo? So, it's not all bad. Meron din siyang positive siya, lalo kung nandito ka sa US, syempre positive para sa US yung ginagawa ni Trump eh. Ang strategy ni Trump this time sa kanyang presidency is peace through strength. Kailangan matibay ang gobyerno mo, mayaman, matibay para magkaroon ng peace. Hindi ka naman pwede maipag-negotiate ng peace kung naghihikahus ka, wala kang makain, di ba? So, yan, opportunity isang factor yan guys Tandaan nyo, ang dami nating buko, lalo na sa Luzon, Quezon area, no? Ito na yung pagkakataon na ma-exploit yung tariff war. Sabihin natin tariff war, trade war. Okay, so regarding naman sa China, ito nakakatawa. So kanina, yan, binalita yan ng GMA News, yan, papakita natin. Pumalag guys ang China, sabi nila, lalaban kami sa inyo. Tinarif nila ang US, tinarif nila kami dito, US, America, ng 84%. Wow! Kasi, I think yata ng February, tinarif sila ni Trump ng additional 10%, tapos, additional na 50% last week, a few days ago. Tapos eto gumanti ang China 84%,
Yan, pumapalag ang China eh. So, anong nangyari? China retaliates. So, tingnan nyo yung comment ng mga kababayan natin. Yan, nakakabahala. Alam nyo guys, we are on the verge of invasion from China. Pero mga kababayan natin, sa usapin nito, kumakampi pa sa China. Paano nangyari yun? Buti pa to si Ma'am Erlu Tagri. Yan, no? China exports more to the US than US to them. Tama! Mas mamamatay ang China pag naipagmatigasan siya. Kasi number 1 consumer ang US. No? We blame China for our trade debt but nobody forced our companies to move their blah blah blah. Ano ba sabi nito? But we can't blame them entirely for this. That was a grave we dug ourselves. Ano ba yan? The war is really on. Let's just watch who blinks in this trade war. Cannot make Putin blink. Remember, he forgot his threat and bluffs. Serves you right, Trump. Ayan, no? Sabi niya ito, Pilipino ba to? Tsunezami Amil. Tumantuwa pa siya, no? High tariffs in one way saying, build your product here in the US. Toyota Subaru did that years ago. Okay, tama. Hindi namin kailangan, hindi kailangan ng US ang China, guys. Baliktad, China ang kailangan ng US. Bakit? 80% yata ng products nila sa US pumupunta. Tariff war begins. Uy, nakamas pa rin si Ma'am Elaine, no? Kumusta naman? 2025 na. Made in US, expect 100% more expensive. So, ayaw mo. US should just impose 500. Yato, gusto ko nga, may nagsuggest nga eh. I-tariff daw ang China ng 888. Total, lucky naman sa kanila yung number 8 eh. Diba? Huwag 500, 888. And US just ito, sinabi na ni Mang Omar eh. Gumanti naman si Trump. 125% tariff, immediate, effective. Okay? O yeah, kita nyo, sabi ni Enyo, nice move China, the humiliate lap of the century. Can't wait for ship of world power in the coming years. Buhay pa rin, pinagpipilitan pa rin yung BRICS. Patay na yung BRICS na yan dahil wala nang dumating uli si Trump. Diyos ko po, ano ba to? But Philippines, there you 17... What a joke. Pilipino ba to? Ay, nako. Nakakatawa naman mga kababayan natin. Maasa pa rin pala sa BRICS. Talagang feeling nila babagsak ang US. No? Ito maganda eh. China can't go to war without money. Yan, sabi nga. Magpasalamat ang Pilipinas kay Trump eh. May mga naghaha. Talaga, ayaw nyo maniwala. Dapat magpasalamat ka eh. O shout out Joaquin Pajardo, Belsi Aquino. Ano nakakatawa doon? Ha? Nakaabang na ang China diyan sa Taiwan at kailangan nila sakupin ng Pilipinas para mapalibutan nila ang Taiwan. So, dahil sa ginagawa ni Trump ngayon, mababankrupt ang China, hindi sila pwedeng umatake. Ha? Buti pa yung iba may alam eh. Anyway, kung nasa Pilipinas ka dapat magpasalamat ka kay Trump. Bakit? Makakatulog ka na mahimbing. Hindi pwedeng umatake ang China na bankrupt sila. So pinagpatuloy nila to, ipinagpatuloy nila ang defiance nila against Trump. Babagsak daw ang GDP nila ng 50%, kalahati. O, ang daming tao ng China. Paano mo yan susuplayan ng pagkain? Paano mo yan susuplayan ng gasolina? Paano sila aatake sa Taiwan? May plano na yan, 2027 ba? Paano sila atake? Wala silang pambili ng gasolina, ng crudo, ng mga barko nila, mga jet fuel, bala. 50%, grabe yan ha. Hindi ka pwedeng pumasok sa gera. No? So, search nyo na lang, panoorin nyo na lang sa YouTube. Ayan, no? EU backflips. Bumaliktad daw yung EU, nagmamatigas pa on tariffs, humiliating display of weakness. Pahiya sila kay Trump. Iyak sila. Iyak ang EU. Tapos, eto. Iyak ang mga teka, mag-ano tayo para marinig yan. Yung mga negosyante sa China, umiiyak eh.
Last month, I took an order for a batch of copper parts. I've already bought all the materials. It cost tens of thousands, and everything has been cut, Kinancel. ground, washed, and engraved. It's not finished yet, but today the customer messaged me and said the delivery might be delayed. After customs clearance, the taxes have gone up too much. A TikToker who works as a bulk trade supplier Masyadong mahal na yung mga produkto. May isa pa ako napanood ayan ito na yung breaking news. Tinaas ni Trump yung tariff ng China 125%. 125%, paano ka magsusurvive niyan? Di ba? Ay nako. Nakakatawa. Kaya nga siguro tama yung may nag-comment na pag sinakop ng China ang Pilipinas, magkakaroon ng shortage ng bayong. Kasi ang dami makapili sa Pilipinas eh. Imagine mo. Dami makapili. Kinakampihan yung China. Yan. So ito, guys, doon sa mga countries na nagbait-baitan at hindi pumalag kay Trump, pinost niya yung yung nakapost yung tariff. Kung nagbait-baitan yung mga bansa, post yan, hindi yan magiging effective. China, pumalag. Kita nyo, China lang ngayon ang may tariff na 125%. Sa ginawang ganyan ni Trump, umakyat ang stock market dito sa US, no? Sabi nga worldwide against CCP. So bagsak ang China, guys. Kita nyo yung nangyari. Bagsak ang China. Yan umakyat bigla. World unites against CCP. Ito pa nga, pati Mexico, Canada, halos lahat China lang ang pumalag. Di China nabigyan ng 125% na tariff. Mexico, Canada, tumaob na rin. Tapos sasabihin ng ibang yung mga Democrats dito sa US, hindi raw effective yung tariff. Anong tawag nyo dito? Ayan, pinakita ko na yung mga source, no? So, ano kaya igaganti ng ng China? Ito na lang pwede iganti ng China Ito na lang talaga pwedeng iganti ng China. Yan daw ilalagay nila sa porch. Yan lang pwede nila iganti. Wala na sila magagawa. So, a brief background. Napilitan tuloy ako mag-research, no? By the way, hindi ako expert. Ordinaryong mamamayan lang ako. Pero once upon a time, naalala ko, nagturo pala ako ng economics dyan sa Lyceum. Pero hindi ako expert, So, upon my research kanina, no? Yun nga, no? Yung China nagbait-baitan para makapasok sa World Trade Organization, WTO. Nung nakapasok na sila, katakot-takot na violations ang ginawa naman ng China. Ano yun? Isa yata sa policy ng WTO, dapat hindi makikialam yung gobyerno sa economic aspect ng organization, parang ganon. Parang hindi mamanipulahin yung market. Ang problema kasi, communist kasi yung China, so hawak nila yung bangko, hawak nila lahat. So talagang nakialam sila. Ang daming violation niya sa WTO pero walang sumisita. 'Di ba? Walang pumapalag. Ano ibig sabihin? Hawak nila yung bangko. Gusto nilang i-dominate daw yung yung market ng honey. So gagawin ng CCP, bibigyan ng murang lupa itong mga magsasaka na to. Sige, mag-produce kayo ng honey, mag-produce. Tapos utusan niya yung bangko, talagang scripted na lahat. Utusan niya yung bangko, bigyan mo yan ng loan para mag-produce na maraming honey. Okay? Tapos, kahit hindi makabayad yung magsasaka, hindi niya iilitin yung bangko ay yung magsasaka. Hindi sila pwedeng pahirapan ng bangko. Bakit? Kasi magagalit yung CCP, yung Communist Party. So, pag hindi nakabayad, hahabaan lang yung loan. Ganon. Kailangan nila mag-produce. Bakit? Kasi nga, ang gusto ng CCP, ng China, ma-dominate ang world market. Ganyan ang ginawa nila. Kaya sobrang dami ng pinroduce nilang mga products na dominate na nila lahat. Yung mga solar panels, galing China lahat yan. Mga EVs, dami. Tsaka, di ba kung ano pa mga produkto? Di ba? Gusto kasi nila ma-dominate. Pinakailaman talaga ng gobyerno. Kahit wala nga daw kitain yung magsasaka, basta mailabas lahat yan.
para ang balik sa China. No? Para ganon. Okay? So, nakakatawa dahil din sa tariff war na yan, ang sabi ng China kanina yata umaga, magsusumbong daw sila sa WTO na ang dami na nilang binayolate. Ngayon, iyak sila. Ngayon ang binayolate nila. No? Anyway, so, yun guys, ano masabi ko? Well, sabi ko nga, kung nasa Pilipinas kayo, nasa Taiwan kayo, makakatulog kayo ng mahimbing ngayon. Bakit? Dahil kay Trump, tinatalo niya tong China, pinapaiyak niya ng China nang hindi nagpapaputok ng kahit isang baril. Ha? Tariff pa lang, iyak na yung China. Hindi ka pwede talagang it's not possible na makipaggera ka na wala kang pera pambili ng krudo, ng barko, ng pulbura para sa bala, pampasweldo sa sundalo. Hindi pwede. Pag pinagpatuloy pa nito, wag nila asarin si Trump yung 125%. Baka doblehin pa niyan eh. Talagang magsasara ang China. Imagine mo, walang produkto ang China na ano yun? Lahat, hindi, baliktad pala. Halos majority ng products nila, ini-export nila. 80% daw ng products export. So, umaasa sila sa export. Which, US ang number 1 consumer. So, iiyak talaga to. Magugutom to. And may chismis kasi na kaya daw nagpapakita ng ganito si Xi Jinping na kunyari matapang siya, pumapalag siya kay Trump kasi medyo kailangan niya ng control sa CCP. Otherwise, pwede siyang palitan ng Communist Party. Yun ang kinakatakot niya. Kaya magtatapang-tapangan siya. Pero in the end, makikipagbati din niya kay Trump. Otherwise, hindi pwede. Pag bumagsak ang China, sisisihin nila tong si Xi Jinping. 'Di ba? So, it's just sad, may mga Pinoy na hindi alam talaga ang totoong nangyayari sa mundo, pero ang lakas makialam, no? Hindi alam yung nangyayari. Oy, bully daw si Trump. Basahin niyo pa yung mga comments mas kasi sa YouTube. Sabi, bully daw ang US, bully. Hindi niyo ba alam para sa ating lahat to, para hindi tayo magkagera? Gusto niyo ba magkaroon ng World War III? Nakaabang na ang China. Tingnan niyo, pinaikutan na nga yung Taiwan eh. Hindi ko nga ma-imagine kung nakatira ka sa Taiwan, paano ka makakatulog niya, pinalibutan na sila. Nag-tariff war, siguro sabi ng China, sira plano natin, paano yan? Hindi natin masusustain tong gera kung yung GDP natin, mahati. Ang laking kawalan yun. Diba? May isa pa ako napanood ng mga videos dito eh. Yung mga warehouse na ng China, punong-puno ng stocks, hindi nila ma-ship. Yung mga ports nila, punong-puno ng mga container, hindi ma-ship. Tapos, ang shipping daw, binaba na, ginawa ng $3,000 yata ang shipping. Siguro isang container. Wala pa rin kumakagat. Tapos, ginawa yata buy one, take one. Ang shipping papuntang US. Wala pa rin kasi wala talagang umu-order eh. Kinancel daw lahat ng order. Mamaya, hanapin nyo na lang yan. Nagkalat naman sa internet eh. Pero, guys, no? Sabi ko, para sa ating lahat to. Kung sa tingin nyo, bully si Trump, bully ang US, it's so kampi ka sa China. Gusto mo pala magkagera. Yun ang implication nito eh. Sabi nga ni Trump, peace through strength. Kailangan malakas ang ekonomiya mo, malakas ang bansa mo para hindi ka i-bully. Diba? Nakakatawa lang, ang daming kumakampi sa China nung nag-impose ng 84% sa Amerika. Lumalaba, ayaw daw nila sa bully. At talaga, nag-comment nga ako dun sa isang video. Anong tawag nyo sa ginagawa ng China sa Pilipinas at saka sa Taiwan? Hindi ba sila ang bully? Tapos ngayon, nabigyan sila ng tariff. Bully na ang US. Samantalang kung titignan nyo pala ang history, matagal na ang taas ng tariff ng China against US. Ngayon lang pumalag ang US dahil kay Trump. Hindi ko nga alam bakit pinayagan ng mga dating presidente. Siguro dahil si Biden. By the way, kung hindi nyo pa nalalaman, si Biden na bibisto na talagang nag-decline na yung health a few years ago pa. Tapos yung mga pinipirma ni Biden, ginamitan pala ng auto pen. Signature na iba ang pumipirma. Digital, iba ang pumipirma. So ang hula ko dyan, si Obama nagpatakbo ng US this past 4 years eh. No? Talagang gusto nila sirain ng US, gusto nila pabagsakin ng US. Sabihin nyo bakit? Di ba si Obama hindi naman Amerikano yan? Di ba? Hanapin nyo na lang yung mga resources regarding yan. So, yan ang masasabi ko guys, regarding tariffs. Ito pala, bago tapusin to, wag kayong magpa-panic buying. May nakita ko mga liberals din siguro yung mga gumagawa nun.
nagpapanic buying daw sa Costco, bumibili na daw sila mga imported na chocolates, mga imported na coffee. Ha talaga? You're not helping. It will do more harm than good. Kung nasa ang bansa ka, bilhin mo yung local. Kung nasa Pilipinas ka, bilhin mo local products. Kung nandito ka sa US, local products ang bibilhin mo. Para hindi ka maapektuhan ng tariff na yan. Di ba? Ganun lang yun. Doon sa hindi nakakaalam, sabi miss ko kanina, ano ba yung mga tariff na yan? So, ano ibig sabihin, pag yung China, magdadala ng produkto dito sa Amerika, tataasan lang yung tax. Yun ang tariff. No, kunyari, yung produkto is dati $4 lang, magiging $6 na yan. $5. Kaya iyak yung mga sellers sa China kasi walang bumibili. Mahal na masyado, no? Mayroon pa ako isang napanood na clip kanina, yung mga orders daw for Christmas na toys dito sa US, kinancel na. Alam mangyari? Alam mo wala mga toys dito? Hindi. Bibili daw yung US sa ibang bansa na, sa Bangladesh. Ito na yung pagkakataon natin. Tignan natin yung opportunity na to, no? Ma-exploit kasi lugi din talaga tayo sa China. Sobrang baba ng presyo nila eh. Yun nga yung ginawa nilang pandaraya sa World Trade Organization eh. Pinakailaman ng gobyerno yung production nila to the point na hindi makakasabay yung ibang bansa. Na-dominate talaga ng China. Halos lahat ng products na nasa bahay natin ngayon, made in China, di ba? Kasi nga, yun ang ginawa ng CCP. Kahit hindi kumita yung farmer nila, basta yung gobyerno kikita kasi pabalik ng China yung pera eh. No, ganun ginawa nila. And man to sila, they were very patient. Pinagtiyagaan talaga nila hanggang ma-dominate nila yung market. Ngayon nalaman ni Trump yan, sabi ni Trump kasi, pag pinabayaan natin yung China ng ganito, pag 2030, wala na talaga tayong magagawa. Wala na. Hawak na tayo ng China sa liig. Kaya ngayon nag-a-act na si Trump. Okay? So, yan guys, look at this as an opportunity, no? Dahil pwede nang pumasok sa world market ang Pilipinas. Dati, talo tayo ng China, talo tayo ng Thailand sa buko. May mga iba pa tayong products, 'di ba? Imagine mo 17% lang ang tariff natin. So made in China, 125%. Mas mahal pa ang produkto nila ngayon kaysa sa atin. This is the time, no? So again, hopefully naliwanagan ko yung iba, no, sa inyo, and do your own research. Kung nakapapanood yung video na to, nasa internet naman lahat yan eh, lalo sa YouTube, no. So shoutout pala sa viewer natin, si Self-Reliance na taga Washington yata, tapos yung kapitbahay ko naman, si RJ, gumawa ko ng video about Trump's tariff. So that's it guys, thanks for watching, bye.